Mga ka-confess, bago natin simulan ng wild at nakakapanabik na kwento ngayong araw, nais ko muna kayong imbitahan na mag-subscribe sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. Dito, hatid namin ang maiinit, mabibigat, at makabuluhang mga kwentong siguradong tatama sa damdamin. Paalala lang po, ang lahat ng kwentong maririnig ninyo ay pawang katang-isip lamang at ginawa para magbigay aliw at aral. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao o pangyayari ay hindi sinasadya. At ngayon, mga ka-confess, ihanda nyo na ang sarili ninyo dahil isa na namang nakakaintriga at kapanapanabik na Tagalog Wild Confession ang inyong mapapakinggan. Simulan na natin. Dear Ate J, tawagin mo na lang akong Irene. Alam mo Ate J, mahirap aminin. Pero minsan ang kalayaan ay parang lason. Masarap sa simula, pero dahan-dahan kang pinapatay sa loob. Nagsimula ang lahat nang lumipad ako patungong Canada. Bit-bit ko ang aking mga pangarap, ang pangako ng mas magandang buhay, at ang singsing sa aking daliri na nagpapaalala na may naghihintay sa akin sa Pilipinas. Ang asawa kong si Alan. 6 na taon kaming kasal. Hindi perpekto, pero payapa. Pero paglapag ko sa Toronto, parang may nag-iba sa ihip ng hangin. Sa gitna ng naglalakihang mga gusali at nagbabagang lamig ng snow, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang pagiging ako bilang individual, hindi bilang asawa ni Alan. Sa unang 3 buwan ko sa Canada, puro kayod ako. Isang factory worker sa umaga at dishwasher sa gabi. Pagod, puyat at laging giniginaw. Pero sa bawat video call namin ni Alan, unti-unti kong nararamdaman ang distansya. Hindi lang distansya ng milya-milya, kundi distansya ng puso. Tuwing mag-uusap kami, puro pera, bayarin sa kuryente, at utang sa kooperatiba ang naririnig ko. Nawala na yung kamusta ka Irene? O miss na kita Irene. Hanggang sa isang gabi, inimbitahan ako ng mga katrabaho ko sa isang Pinoy gathering sa Mississauga. Doon ko nakilala si Steven. Si Steven ay isang realtor, matangkad, mestizo, at may boses na kasing lamig ng winter breeze pero kasing init ng kape sa umaga. Noong gabing yon, tinanong niya ako, "Single ka ba, Irene? Kasi parang hindi ko nakikita sa mga mata mo ang bigat ng pamilya." Ate J, hindi ko alam kung anong sumanib sa akin. Tumingin ako sa paligid. Walang nakakakilala sa akin dito. Walang huhusga, walang ala na magpapaalala sa akin ng mga obligasyon ko. Dahan-dahan kong inilagay ang aking kamay sa bulsa, hinubad ang aking wedding ring, at ngumiti sa kanya. Oo, Steven, single ako. At bago pa lang ako rito, naghahanap ng makakasama sa lamig. Doon nagsimula ang laro ng apoy. Isang laro kung saan alam kong mapapaso ako, pero hinayaan ko ang sarili kong masunog. Gabi-gabi kaming lumalabas ni Steven. Ipinasyal niya ako sa Niagara Falls, sa Blue Mountain, at sa mga mamahaling restaurant na hindi ko akalaing mapapasukan ko. Sa harap niya, ako ang Irene na malaya, ang Irene na walang asawa, ang Irene na walang responsibilidad. Pero sa tuwing uuwi ako sa basement na inuupahan ko at makikita ang picture namin ni Alan sa screen ng cellphone ko, doon ako inaatake ng konsensya. Pero Ate J, mas matimbang ang tawag ng laman at ang atensyong ibinibigay sa akin ni Steven. Hanggang sa isang gabi, sa loob ng kanyang kotse habang nakaparada sa tapat ng Ontario Lake, may nangyari sa amin na hindi ko na mabubura kailanman. Sa loob ng mga sumunod na linggo, naging parang isang pelikula ang buhay ko kasama si Steven. Siya ang naging mundo ko sa Canada. Tuwing Sabado at Linggo, sinusundo niya ako sa tapat ng tinitirhan kong basement gamit ang kanyang itim na SUV. Doon, sa loob ng sasakyang yon, nagsisimula ang aming mga sandaling puno ng pagnanasa. Isang gabi, dinala niya ako sa isang mamahaling hotel sa downtown Toronto. Mula sa ika-4 na pong palapag, kitang-kita ang nagliliwanag na CN Tower. Pero hindi ang view ang hinahanap ko, kundi ang haplos ni Steven na nagpapalimot sa akin kung sino talaga ako. Irene, bulong niya habang nakayakap sa akin mula sa likod.
I've never felt this way before. You're different from the other girls I've met here. Parang may misteryo ka. Napangiti ako ng pilit, pero sa loob-loob ko, kumakaba ang dibdib ko. Misteryo? Ang misteryong tinutukoy niya ay ang katotohanang may asawa akong naghihintay sa bawat tawag ko sa kabilang panig ng mundo. Pero pinili kong lunurin ang kaba sa alak at sa mga halik niya. Noong gabing iyon, ibinigay ko sa kanya ang lahat. Hindi lang katawan, kundi pati ang emosyon na dapat ay para lamang kay Alan. Habang mas lumalalim ang relasyon namin ni Steven, mas nagiging eksperto naman ako sa pagsisinungaling kay Alan. Isang gabi, tumawag si Alan habang nasa loob ako ng banyo ng kondo ni Steven. Irene, bakit parang laging maingay dyan sa background mo lately? At bakit hindi ka na masyadong nakakapag-chat? Tanong ni Alan. Ang boses niya ay puno ng pag-aalala na hinaluan ng pagdududa. Alan, alam mo namang dalawa ang trabaho ko rito, di ba? Pagod lang ako. Minsan sa sobrang pagod, nakakatulog na ako agad pag-uwi. Sagot ko habang nakatingin sa salamin. Nakita ko ang sarili ko, ang namumulang pisngi at ang gulugulong buhok matapos ang pakikipagtalik kay Steven. Kinilabutan ako sa sarili ko. Miss na kita, mahal. Gusto ko nang makapunta dyan. Yung application ko para sa spousal visa, inaayos ko na. Konting tiis na lang magkakasama na tayo. Masayang sabi ni Alan. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Spousal visa? Kung makakarating si Alan dito, tapos na ang maliligayang araw ko. Mabubuking ang lahat. Mabubura ang imahe ko bilang single Irene na minamahal ni Steven. Huwag mong madaliin, Alan. Mahal ang mabuhay rito. Baka mahirapan tayo kung sabay tayong nandito. Pigil ko sa kanya. Pero halata sa boses ko ang taranta. Paglabas ko ng banyo, naghihintay si Steven na may dalang 2 baso ng wine. Sino yung kausap mo? Is it your family back home? Tanong niya. Oo. Ang kuya ko. Nanghihingi lang ng panggastos para sa anak niya. Mabilis kong palusot. Naging ganito ang takbo ng buhay ko sa loob ng 6 na buwan. Isang Irene na asawang tapat sa pananalita kay Alan at isang Irene na mapusok at malayang kasintahan ni Steven. Pero ang sikretong itinago ko ng husto ay nagsimulang magmantsa ng isang araw. Habang nasa trabaho ako, biglang nahilo ako at naduwal sa gitna ng factory floor. Dinala ako sa klinik ng kumpanya at doon, ang kinatatakutan ko ay nagkatotoo. Buntis ako. Sino ang ama? Ilang buwan na kaming hindi nagkikita ni Alan. Malinaw na kay Steven ito. Pero paano ko sasabihin kay Steven kung ang buong pagkakakilala niya sa akin ay isang dalagang walang sabit? At paano ko ipaliliwanag kay Alan kung bakit ako mabubuntis sa Canada habang siya ay nasa Pilipinas? Lalong gumulo ang sitwasyon ng isang gabi. Habang kumakain kami ni Steven sa isang restaurant sa Scarborough, may biglang lumapit sa aming mesa. Isang babaeng Pilipina, mukhang pamilyar. Irene? Irene, ikaw ba yan? Yung asawa ni Alan na taga Batangas? Tanong ng babae na may halong gulat. Nanigas ang buong katawan ko. Si Steven, dahan-dahang ibinaba ang kanyang tinidor at tumingin sa akin. Pagkatapos ay sa babae at pabalik sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng katanungan na alam kong hindi ko na matatakasan. Ang lamig ng pawis na namumuo sa noo ko ay tila yelo sa gitna ng mainit na restaurant. Ang babaeng nasa harap namin ay si Marites, ang pinsan ng matalik na kaibigan ni Alan sa Batangas. Hindi ko magawang sumagot. Ang dila ko ay parang naputol at ang puso ko ay gustong tumalon palabas ng dibdib ko sa sobrang kaba. Irene, hindi mo ba ako namumukhaan? Ako to si Marites, yung ninang sa kasal niyo ni Alan 6 years ago. Pagpapatuloy niya, walang kamalay-malay na bawat salitang lumalabas sa bibig niya ay parang kutsilyong sumasaksak sa binuo kong kasinungalingan kay Steven. Dahan-dahang lumingon si Steven sa akin. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng paghanga at lambing, ay napalitan ng matinding kalituhan at unti-unting namumuong galit. Kasal. 6 years. Irene, what is she talking about?
Mahinang tanong ni Steven, pero ang bawat salita niya ay may diin na nakakapanghina. Hindi ko na nagawang magsinungaling pa. Napayo ko na lang ako habang ang mga luha ko ay nagsimulang pumatak sa plato ko. Umalis si Marites nang mahalata niyang may tensyon, pero huli na ang lahat. Sa loob ng sasakyan ni Steven pauwi, ang katahimikan ay nakakabingi. Pagdating sa tapat ng basement ko, doon na bumuhos ang lahat. Inamin ko ang lahat kay Steven na may asawa ako sa Pilipinas, na nagpanggap lang akong single dahil sa lungkot at pangungulila, at ang pinakamabigat sa lahat, nabuntis ako sa kanya. Akala ko ay yayakapin niya ako o sasabihing itatago namin ang sikreto. Pero nagkamali ako. I loved you, Irene. Pinagkatiwalaan kita. I was planning to propose to you on your birthday. Sabi ni Steven habang nanginginig ang boses. Pero hindi ko kayang bumuo ng pamilya sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan. At hinding-hindi ako magiging dahilan ng pagkasira ng isang selyadong kasal. Iniwan ako ni Steven ng gabing iyon. Hindi na niya sinagot ang mga tawag ko at hinarangan niya ako sa lahat ng social media. Naiwan akong mag-isa sa Canada, buntis, sugatan ng puso at baon sa matinding guilt. Pagkalipas ng ilang linggo, hindi ko na kinaya ang bigat. Tinawagan ko si Alan sa Pilipinas. Sa gitna ng paghagulgol, inamin ko ang lahat. Ang pagtataksil ko, si Steven, at ang dinadala ko. Ang dating masayang boses ni Alan ay napalitan ng hikbi na hindi ko malilimutan habang buhay. Sinabi niya sa akin na hindi na niya ako kayang tanggapin. Ang spousal visa na pinapangarap niya ay pinunit na niya. Ngayon, narito pa rin ako sa Canada. Mag-isa kong pinalalaki ang anak ko na kamukhang-kamukha ni Steven. Ang kalayaang hinangad ko noon ay nakuha ko nga, pero sa napakamahal na halaga. Ang pagkawala ng tiwala ng dalawang lalaking nagmahal sa akin ng tapat. Ang singsing na hinubad ko sa bulsa noon, nawala na ito. Kasabay ng dangal na pilit kong binubuo muli para sa anak ko. Mga ka-confess, at diyan na nagtatapos ang ating kwento. Iyan ang naging buhay at karanasan ni Irene, isang paalala na ang bawat desisyon natin ay may kaakibat na pananagutan. Lalo na kung ito ay nabuo sa gitna ng pagbabalat kayo. Maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig mula simula hanggang dulo. Sana ay may napulot kayong aral sa mapait na sinapit ng ating sender. Huwag sanang mawala ang inyong suporta sa ating programa. Kaya naman, iniimbitahan ko kayong lahat na mag-subscribe dito sa YouTube channel ng Tagalog Wild Confession. I-click nyo na rin ang bell icon para laging updated sa ating mga bagong uploads. At huwag nyo rin kalimutang i-follow at i-like ang aming Facebook page na Tagalog Wild Confession para sa mas marami pang kwento at updates. Muli, maraming salamat sa inyong lahat, mga ka-confess. Hanggang sa susunod nating kwentong hitik sa emosyon at katotohanan, ingat po kayong lahat.